Mga kalingap, sa video na ito, sana po ito ay magsilbing aral sa mga kabataan na nawala ng pag-asa dahil sa kahirapan. Siya po si Jisa, 20 taong gulang na nakatira sa gilid ng rilis ng tren. Dahil sa hirap ng buhay, si Jisa po ay nagsusumikap para lang mayahon sa hirapan ang kanyang pamilya. Dahil si Jisa po ay may pangarap na gusto niyang matulungan ang kanyang mga kapatid na makapagtapos din ng pag-aaral. Kaya mga kalingap, panoorin natin ang buong kwento at huwag po nating kalimutang mag-like. Hello po mga kalingap, welcome back sa ating channel, Kalingap Tata. Sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa ating lahat. Mga bago lang po sa ating channel, please huwag po kalimutang i-like at i-subscribe po ang ating channel, Kalingap Tata. At huwag niyo rin kalimutan po i-subscribe si Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs, at siyempre kay Kalingap Rap. So ngayon po mga kalingap, andito tayo sa barangay Puenso Siso. At ito po ay ano po dito, daanan ng tren. Dito po tayo sa gitna ng riles po mga kalingap. At ngayon po ay may nilapit sa atin isang netizen po dito. Meron siyang tagpuan na isang dalaga po na karapat-dapat tulungan. Tawagan natin si Kuya. Kuya, anong kwento po nila Kuya? Bali po So introduce mo na pangalan mo Kuya. Ako po nga pala si Unin, taga Barangay Salvacion. Taga rito lihitimo mismo sa Barangay Salvacion. At meron po akong ilalapit sa kay Kalinga Tata at Kalinga Rose na isa lang pong magbabalot, isa pong magbabalot. So yun ang kwento nila. Yun ang kwento nyo. Opo. Tapos Kuya, ano pa? Bali, mayroong sanang may isang anak na dalaga na nag-aaral na pwedeng po matulungan nila. Ng mga kalingap. So hirap talaga sa buhay. Hirap na hirap po talaga sa buhay sila. Andito po ang bahay So nila. punta natin ngayon Kuya. Opo, sige po. Tuloy po tayo. Yung bahay mga kalingap po. Okay tayo, dito na po. Liit ng bahay. Kalingap. Dito tumuloy. Yung ating Tuloy po kayo. titisin natin. Tuloy po kayo. Ang bahay nila. Yung bahay na mga kalingap. Dandaan lang tayo, baka bumaba tayo. Ganda na po. At medyo mabigat ka. Sige, tuloy po. So ito po yung bahay ng mga kalingap. Nasa tabi po sila ng tren. Nakatira. Rilis. Ay, rilis pala, rilis. Tren pala. Rilis. So ayan, ito po yung anak niya, mga kalingap. Tayo na pong pangalan niyo, Tay? Salvador po. Salvador Baranda. Baranda. Ilang taon na po kayo? 56 na po ngayon. Takot. 56. Opo. Ito. Pumuna po tayo. Hindi kayo mag... Yan. Matagal na kayo dito tayo na katira? Tagal na po. Bahay. Di ba delikado dito tayo? Wala din po nga kalinga po. Tagilid din po yung bahay nila. Di ba kayo natatakot dito na parang bumagsak na yung ano eh. Nagtatagaan na lang po yan kasi wala eh. Ilang taon na kayo dito? Sa ano na 23 po. 23 years? Po. Ay, grabe mga kalinga. Ilan po yung anak ni Tay? 5. 5. Nag-aaral po. Nag-aaral po siya. Yung 4, yung isa po ay hindi. Kasi hindi po matuloy-tuloy kasi kulang ang ano na panggastos. Panggastos. Yung isa lang din nag-aaral muna. So yung problema mo, panggastos. Kaya hindi nakapag-aaral yung anak mo. So ayan po mga kalinga po. Dami lang gamit oh. You know? Mga karamihan yan, mga bigay-bigay lang ang damit namin. Bigay. Naman. Ano buhay niyo Tay? Nagbabalit po. Nagbabalot. Ayan, Ayan, tatay. si tatay oh.
Bakit yan ang naisipan pong ano tay? Hanap buhay ang pagbabalot. Yung para po kumita naman kahit ka. Para kumita. Iyak na si tatay. Kaya mo ginagawa ang pagbabalot. Kailan yan tay? Bakit po kayo naluha tay? Iyak lang. Hirap ng Ano buhay. lang yan tay? Mahirap ang buhay ay. Iyak si tatay. Serap ng buhay. Pagkano bang kinikita niyo po tay? Sa pagbabalot? Pag minsan naman po bihira naman po ang makaka-300 sa isang gabi. May 200 na. Minsan 200? Oo. So paano mo Mahirap po pinagkasya yan tay? kumita. Yung 200? Tapos 5 yung anak mo na binubuhay. May nag-aaral pa. Paano mo pinagkasya yan? Ayun po ay minsan nakakahiram-hiram. Pag kasunod ay kumikita naman ng 400. Napapagkukasya na lang po. Minsan nga po hindi nakakapasok yung isang nag-aaral ko. Minsan din nakapasok. Walang pambaon. Walang pambaon. Kawawa po mga kalinga. Ilang taon na ba ginagawa yung paghanap buhay, pagbabalot? Ayun po, magtatatlong taon na po. Magtatlong taon na. Tatay. Ngayong August na dating. Yung August yun. So kahit hirap ng buhay, nakakaraosin naman tayo. Oo. Kahit maliit lang yung kita. Opo. Pag minsan po ay bumaba ako ng dagat para makakuha ng kahit pang ulam. Kahit pang ulam. Buti dito sa inyo tayo ay malapit lang yung dagat. Pag walang ulam ay pwede kang dyan Hindi Ulam sa mga makakuha isda. kahit mga maliliit na isda o kaya kabibi. Napagtataga na rin po. Yung balot na binibinta niyo, inaangkat niyo lang yan? Ay utang ko po yan sa kaibigan ko sa palengke. Inuutang mo? Kaya ang mangyayari nga po dyan ay kailangan pinagsisikapan ko ay nang mabinta. Kaya lang pag mahina po talagang bintahan, talagang wala akong magagawa. Nagawa ko sa tatay mga kalingap. Wala akong Si misis mo tayo, saan yun? Ay yun po ay may pinuntahan. Naglalaba yun dun sa may bayan. Nagbabada. Sipag no? Kawawa naman si Tagal na tatay. po yun naglalaba. Buti naglakad tayo. Bakit ganito lang ang bahay nyo tay? Kalooban ng loob. Walang panggastos. Wala pong panggastos. Tumagilid na nga po yan. Ilumbag yun. Andaman 5 na eh. Wala kayong pangpagawa ng bahay. Mayroon sana kaya lang ay nauna namin. Uunsi naman ay hindi maipagawa yung bahay. Siyempre mas unahin mo yung ng mga Pagkain yung mag-aaral. pagkain, pag-aaral. Kaya nga may mga tukod-tukod na lang ilalim niya ng Delikado ito Tagilid na nga po Tagilid na yan. baka di kayo natatakot dito baka babagsak yan Tagilid lang tapos mga gamit yung Natulo na punong-puno. po yan ang yan. Yung kabilang yan. Sahig-sahig lang. Grabe po mga kalingap. Maiyak si tatay. Yung bahay ni tatay, pero Lumalaban tatay. Lumalaban si tatay sa hirap ng buhay. Ito lang yung kusina May nila. diskarte. Kusina lutuan nila. Ito nila mga kalingap po. Ayan po yung linulutuan ko ng balong. Dito kayo nagluluto ng balutay. Dito po sa nilalabas. Dito kayo nagluluto po. Balot. Dyan sa labas? Kinuklo niya minsan ay Pag malakas ang ulan dito tayo, di kayo tutuluan dito? natulo po sa loob. Tapos dito sa harapan namin natulo yung lay up namin. Ano to dito? Uy, butas na. Yan na hindi naman pasagin. Tagilid nga po ito eh. Tagilid na. Ano pala si tatay dito? Parang yung anong tawag dyan? Kawawa. Wiba? Wiba, kawawa ang bahay ni tatay. So yung kasama nyo dito, ang anak nyo, babae. Yun lang po. Yung tatlo po ay nasa school. Hello po ate. Ulan, muka. Alas 4. Kumusta po? Doon ka. Kumusta ate? Ayos lang. Ano pong pangalan nyo po? Jessa po. Jessa? Wow. Jessa, grabe napakaganda ng kawig ng Diyosa. Si Jessa, pwede mo po Jessa? Tuloy ka doon. ingat lang at makakadumugo kayo ate. Ayan, pupo na tayo. Grabe ang sipag po ni Jessa mag-aaral. Nabutan natin dito ng Inalang na kung kawin malaki. ano siya ng kanyang homework. Para lang tumipay. Nag-study. Tingnan Anong yung malakas ang ilang taon ka na? ang hangin. 20. Sumusuporta 20. siya. Bilang isang magulang, siyempre. Sipag mag-aaral po.
Anong subject yan? Sa ano po namin ito? Technopreneurship. May exam pa po kasi ako mamaya. Anong year ka na? Third year college po. Ah, college ka na? Eh, grabe mga kalinga ko. Third year college na. So, anong kurso mo? Computer engineering. Computer engineering. Wow, computer engineering. Gayong pangarap. Pala sa pag-aaral, hirap na. Sa paghirap kaya ng kursong yan. Computer engineering, mahirap yun. Siguro matalino to sa ano. Talino ka ba sa math? Hindi naman gaano. Ang ganda po ni ano ni Gisa po. Nanti pa Diyosa Jisa. Computer engineering po yung ano niya, kurso. Anong ilang year ba yan? Ilang years? 4 years ba yan? Computer engineering? Diploma lang po yung kinuha ko, 3 years lang. 3 years. So ayan, magandang ano yan, kurso yan. About in engineering. So anong buhay mayroon kayo dito ano? Gisa. Mahirap po at nasa tayo po kami ng dagat. Lalo na po pag bumagag yung gano'n. Oh, delikado dito pag ano, pag bagyo. Lalo nasa tabi sila ng ano, dagat. Delikado talaga dito. So, ano bang pangarap mo sa buhay? Ano? Gisa. Ano po, chef po sana. Kaso hindi po ako nakapag-enroll dun sa HM at puno na po kasing slot. Kaya po napunta sa computer engineering. So, yun sana ang ano mo, kurso. So, ngayon ay sa computer engineering ka na. So, okay naman sa'yo na ibang kurso yun. Kinuha. Okay lang po. At 3 years lang naman po yung kursong nakuha ko. 3 years. So, di ka ba nahirapan? Medyo nahihirapan din po sa mga subject at mga ano po kasi, mga subject may hirap na eh. Kasi mahirap yun din yung ano eh, computer engineering. Kahit ako, nahirapan ako pagdating sa more on math yun, di ba? Pero kaya ni ano ni, alam kong sa mukha pa lang ni Gisa matalino ito ay. Magandang ano yan, kurso yan about in engineering. So anong buhay mayroon kayo dito ano, Gisa? Mahirap po at nasa tayo po kami ng dagat. Lalo na po pag bumagag yung gano'n. Oh, delikado dito pag ano, pag bagyo. Lalo nasa tabi sila ng ano, dagat. Delikado talaga dito. So, ano bang pangarap mo sa buhay? Ano? Gisa. Ano po, chef po sana. Kaso hindi po ako nakapag-enroll dun sa HM at puno na po kasing slot. Kaya po napunta sa computer engineering. So, yun sana ang ano mo, kurso. So, ngayon ay sa computer engineering ka na. So, okay naman sa'yo na ibang kurso yung kinuha. Okay lang po. At 3 years lang naman po yung kursong nakuha ko. 3 years. So, di ka ba nahirapan? Medyo nahihirapan din po sa mga subject at mga ano po kasi, mga subject may hirap na eh. Kasi mahirap yung ganyan ano eh, computer engineering. Kahit ako, nahirapan ako pagdating sa more on math yun, di ba? Pero kaya ni ano ni, alam kong sa mukha pa lang ni Gisa matalino ito ay. Anong pinakamalungkot na pinagdaanan mo na nangyari sa buhay mo? Yung ano po, yung time na wala na po kaming pera, hindi na po kami nakakapasok. Tapos po may time na po na pumapasok po kami sa school na wala pong almusal. Tapos uuwi po kami ganun, wala din pong pagkain. Ang mas malungkot po ay yung nasira po yung bahay namin. Ay, nasira ang bahay niya? Naiyak. Nasira po ng bagyo. Di na wala po kami ng tirahan. Naghanap po kami ng ibang pwedeng matutuloy nun. Talaga pong sira-sira ng ano, bagyong Yolanda po kasi. Daanan ka ng bagyong Yolanda. Napiktuhan ka ng bagyong Yolanda dito? Malakas po kasi yung bagyo. Kaya ayun po, wala po kami matitirahan. Naiyak siya. Yun po yung pinakamalungkot na nangyari sa buhay Yan ang namin. pinakamalungkot nangyari sa buhay mo.
Bakit ka naluha? Ano? Sisiw ka rin. Bakit ka naluha, Jessa? Pag po naalala namin kasi Yung naalala mo yung yun yung nangyari. pinaka nakakatakot na nangyari, which is yung paano kung hindi kami nakaalis bigla, hindi may na-accident po sa amin, ganun. Naiyak siya. Grabe po mga kalingap, naluha po siya. So yun ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay mo. Ako iyak. Iyak. Pati ako naluha po mga kalingap. Minsan ba sa hirap ng buhay, minsan ba gusto mo lang sumuko, Jessa? Opo, minsan din kasi nakakapanghina rin na rin po ng loob. Kasi dami pong mga problema, Dami problema, no? ganun, dami pong mga babayaran. Lalo na po sa school, marami po kami mabayaran. Minsan po kasi yung pangbaon namin binabayad Magkano lang bang po binibigay namin. ni Papa mo na pangbaon sa inyo? Depende po, minsan po 200, which is 100 pamasahe ko po balikan kasi sa Lopez pa po ako nag-aaral. Tapos, Malapit lang ba ang school niyo dito? Malayo? Hindi po, nasakay pa po ko minsan ng ng jeep po, minsan po ay bus. Ba? So, kasya naman yung 100 na binibigay ni Papa mo sa inyo? Yung pamasahe po ay 100, tapos 100. yung 100 po ay pangkain ko po doon. Minsan po kasi gabi na ako na uwi at may panggabi pa po akong klase. Gabi yung klase mo. So, 200 yung binibigay ni Papa mo. Opo, minsan naman po yung lang, 150 kapag 150. half So, day pinagkasya lang. mo yun. Pinagkasya mo yung 150. Opo. Pero nakakapag-isna ka naman doon. Kain ka. Nakakakain naman po at may mga mura din po May yung mga mura. kainan. Ayan, hanga-hanga ko kay Papa mo kasi talagang dumidiskarte sa buhay para lang kayo maiahawon sa kahirapan at makapagtapos sa pag-aaral. So ngayon natagpuan ka ng Team Kalingap. Ano bang pinapanalangin mo? Ay natagpuan ka ng Kalingap, ano bang kahilingan mo? Mapayos po yung bahay namin kasi pasira na rin po kasi. Ganun, yun lang po. So ano pa? Mabigyan po ng scholarship yung mga kapatid ko kasi meron po sumunod sa akin na magka-college na rin po eh. Kaya ka nagpursigidong mag-aaral para lang matulungan sila. Opo. Kaya pala siya nagsumikap dahil gusto niya patulungan yung yung sumunod sa kanila, sumunod sa kanila mga kapatid. So ngayon po Jessa, ay bibigyan namin sa iyo ay lang muna pang-allowance mo sa pag-aaral. Dahil yung kailangan mo na karoon ng bahay, baka makita ito ni Kalingap Rab at mapuntahan ka dito. Dahil kita naman natin yung kalagayan mo na talagang deserve tulungan mga Kalingap. At napakasipag mag-aaral. Ito yung hinangaan ni Kalingap Rab, masisipag aral at porsigido na makatapos dahil po sa hirap ng buhay. So ito muna yung maibigay namin sa iyo Jessa, pang allowance mo. 1,000 2,000. Ayan. Yay! May pambao na si Jessa. Oh, ayan. So masaya ka ba ngayon, Jessa? Masaya po. At may pang-allowance na po ako. Hindi na po problemahin ni Mama at Papa yung pambaon ko. So ayan. Thank you po. Ayan, alam kong magagamit mo yan sa pag-aaral mo. Mas kailangan mo yan. Ano lang, sipagan mo lang. Masabi ko sa'yo, mag-aaral ka na mabuti. At gawin mong motivation yung kahirapan. At, Okay. Okay. Ayan. so, Jessa, magtiwala ka lang sa Panginoon dahil itong video na ginagawa natin na baka may makatulong sa atin, may makakita at tumulong sa iyo. Kaya tiwala lang sa Panginoon at lagi ka lang magdasal. Okay. Lakasan mo lang ang loob mo parati. Jessa, huwag ka lang panghinaan ng loob. Dahil normal lang yun po yung dumanas tayo sa hirap, dumanas tayo sa mga pagsubok. Kaya dyan tayo naging mas matatag sa mga pagsubok na hinarap natin sa buhay. Okay. Kasi yung Panginoon ay andyan lang yan. Parang lang tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng mga trials sa buhay na kaya nating malagpasan. So, anong last message mo
Gisa, sa mga viewers natin na nandyan, nanonood kay Kalingap Tata, anong masasabi mo sa kanila? Huwag pong panghinaan ng loob. May mga pagsubok po na kailangan talaga nating harapin, ganun po. Kaya po, magtiwala lang po tayo sa Panginoon na mababago rin yung antas ng pamumuhay natin. Yun. Sige po, Gisa. Papasok ka na ba sa school? Opo. Ayan, may sapatos. So, may klase pa pala siya mga Kalingap. Butit na abutan natin siya ngayon. Oo. Ayan, tingko-tingko din po kay Kuya na siya po ang nakatuklas. Ayan, si Kuya. Unin po. Ay, Si Kuya Unin. Ayan, tingko-tingko po. Dahil kay Kuya Unin ay Salamat. may bago naman tayo natutulungan ngayon na ay ma'am, ako po yung mother. ikaw po? Opo. Ikaw po yung mama? Opo. Okay. Opo. So, Thank you. Sa ano po ba yan? Kalingap Team team. Kalingap po kami, te. Ay, Team Kalingap. thank you po, Ano sir. pong pangalan niyo, te? Josephine po. Josephine Apelyido po. Komia po. Ayan. Saan po kayo galing, te? Bakit Ay, kayo dumating? kami po, sir, ay, ako po, sir, yung nagtatrabaho. Ano pong trabaho niyo po? Labandera po ako, sir. Labandera. Okay. Sipag naman. So nakakatulong naman sa pag-aaral nila yung paglalabada mo po. Oo naman po, sir. Kaya Bakit nga mo po ginagawa sila, yung paglalabada, ate? kaya, para po sila mapag-aral ko lahat. Yung siya po, mapag-aral ko mapagtapos ko ng college, yung akin pong high school, mapatapos ko rin po. Oo. Kaya po sabi ko kahit na nung hirap po, daagaan ko, para lang po sila maitaguyod ko, mapag-aral ko kahit po mahirap maglaba. Kahit mahirap. Kahit po, Tinitiis niyo po. Kahit Oo, gano'ng kahit po kahirap. yung pa ako yung nanganganda sugat-sugat para lang po sa kanila, mapag-aral ko lang po sila para maiba po ang buhay nila. Hindi na po sila kasi kung sila po ay may tapos, makakapag-aral po sila, hindi ko na po sila wala naman po ako tutulong sa kanila, sir. Kasi sabi nga ni tatay kanina, kapag sila ay mag-asawa na, hindi sila mahihirapan. Hindi na po sila mahirapan, hindi na po nila kami kailangan tulungan, hindi ko na po sila kailangan tulungan pa. Kasi ako, kasi ano na lang po ang hanap buhay ko, labandera. Ano po ang tutulong ko po sa kanila kung katutulad pa po sila sa amin, di ba? Ang hanap buhay lang namin ay ganito lang. Kaya po sila, pinipilit po namin igapang na makapag-aral. Lagi ko po sinasabi sa kanila, hanggat kaya namin pag-aralin kayo, papag-aralin namin kayo kahit anong hirap para matupad nyo lang yung mga pangarap nyo. Para dahil yan ay pagdating ng panahon, papakinabangan ninyo yan. Hindi yan mawawala sa inyo. Kahit wala kayong yaman, basta't may ano kayo, Basta't may pinag-aralan pinag-aralan at may kayo natapos. at may natapos, yan ang So yan na lang ang Hakbang nyo. may pamamanan nyo sa, sa inyong kasi, mga anak, nay. Yun opo, kasi po ako po hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Alang nga igaya ko po sila sa amin, di po ba? Kaya sa Ayun yung magaya yung anak nyo sa inyo. O siyempre po, ang hirap po kasi sir ang Hirap buhay. ng buhay. Lalo na siyempre pagka wala kayong kakainin, Oo. wala kayo hihingi sila ng baon, wala kayo ibibigay sa Pero kanila. sabi ni minsan naman ay nakakain kayo dito ng 3 beses sa araw. Hindi na ba? Oo naman po. Hindi ko naman po, ayan, di naman po namin, kahit naman po ganito lang hanap buhay namin, hindi rin naman po namin sila pinababayan, Oo. hindi sila kakain Yun. ng, sa isang araw na sila ay magugutom. Hanggat kaya po namin, kakain po silang 3 beses sa isang araw. Yun. Yun po ang Butit po. butit ginampanan nyo po ang yung tungkulin bilang isang magulang na pag-aral po sila. Hindi sila pinabayaan. Hindi ko po sa indag, yun po lang po talaga Hanga ko sa'yo, ano Nay. sa kanila sir. Hanga ko sa'yo dahil kayo ay talagang nagsusumikap, nagtitiis sa hirap para lang sila ay mapag-aral. Yun lang po kasi talaga po sir ang kaya ko ibigay sa kanila eh. Oo. Wala Kasi- naman po iba. Kasi pagdating ng panahon baka kayo ay sisihin, no? Oo, Yung yan din mga po anak ano na na hindi ko hindi sila dahil sila napag-aral. naging mahirap. Naging mahirap. Dahil gawa din namin, di po po ba, kumbaga kahit Ayun yung sisihin kayo ng mga anak nyo. oo, kaya Pagdating ng po, panahon. oo, kasi nga syempre ang kahirapan din po syempre ang nagagaan sa anak para sumama ang ano nila sa magulang nila dahil hindi sila iniraos sa Panginoon sa pag-aaral o pag-aano nila, hindi nila sila namin ginampanan yung dapat na gampanin namin sa kanila. Ayaw ko po mangyari sa amin na yun. dumating sa punto na gano'n na naging yung hirap na dinanas nila noon ay dadanasin pa rin ng magiging pamilya nila. Oo. Kaya po talaga sinisikap po naming dalawa na pag-aralin sila kahit gaano po ang hirap. Kahit gaano kahirap ang buhay, no? Sinanay. Grabe, sinanay. Pero masaya naman kayo dito, Nay, sa pamumuhay niyo. Opo, okay na, maayos Kahit naman po hirap kasi man- yung mga kahit anak ko hirap man naman ang po buhay. ay ang pinagpapasalamat ko lang po sila po, yung mga anak ko po ay hindi po sila nagmapaghanap. Hindi po sila nag-ano na yung makikita po nila sa mga kakilala nila, mga kaibigan nila na may ganito, may Oo, ganyan. ganito. Kung kailan lang po kami magkaroon, saka lang po, hindi po sila, wala po silang hinihingi sa amin. Parang nauunawaan niyo
nauunawaan Nila. kayo na Mm-mm. na hindi nyo kayang maibigay kung ano yung pangangailangan nila. Yung pangailangan nila. Kung ang Yun ang inaano lang po mga nila, ano ng mga bata. ang ano lang po nila, kung kailan po kami mayroon, tatanong po ko sila, Mama, mayroon ka bang ganito? Kailangan naman ng ganito. Di katulad ng ibang kabataan dyan, kahit wala na yung mga Pinipilit magulang, pa rin. pinipilit talaga nila na yan. Sila gusto- naman po, ayun lang po ang pinagpapasalamat ko sa kanila. Sila naman po ay hindi. Butit may ano kayo na biniyain kayo ng ano ng mababait Yun na naman mga po anak ang na talagang may inaano ko sa pangarap din sa kanila. buhay. Oo, sila po lahat ay sila po ma'am lahat ay maayos naman po ang pag-aaral. Kahit po yung aking grade 12, yung grade 9, grade 10 ko, aking grade 7, magaganda ano po sila mag-aral, masisipag. Masisipag po sila kung ano mo, kaya pinipilit ko po kasi hindi naman po sayang ang paghihirap namin. Kasi sa mga grades nila, wala kang po, hindi ka manghihinayang na sila ay gastusan, suportahan, dahil sila ay nag-aaral ng mabuti. Sige po, Nay. Thank you po, Nay, ha. Thank you din po sa Maraming salamat binibigay dahil- niyo pong ano doon sa aking anak. Konting tulong lang yan, Nay, pero hindi pa yan ang huling tulong namin sa inyo. Kapag kami ay makabalik dito at makita ni Kalinga Prab ang video na to, baka ay maano po si Kalinga Prab makita ito at pupunta siya dito at matulungan. Ano, Nay? Sige po, Nay. Thank you po. Maraming Papasok na Sir, siya. salamat po. Salamat po. Maraming po salamat. Sige po, Tay. Thank you po. Thank you po. God bless po, ano, Nay. Sa inyo po ito. Thank you po sa inyo. Nga po hapon nga pong pasok ko niyan. Sige po, Tay. Sir, thank you po. Sige po, ano, Tay. Namin yung araw-araw na allowance. Mag-ingat po kayo dito, Tay, palagi. God bless po. Ang baon niya araw-araw. Sir, Bye-bye po, Nay. Thank you po. Bye-bye. Ay, oo, kaya po pala. Sige po, bye-bye po. Bye-bye, kuya. Sige po. So yan, mga kalingap, isa naman pong pamilya ang ating natulungan at isang dalaga na si Jessa po ay talagang nagsusumikap mag-aral at ginagawa ang lahat para lang matupad ang kanyang pangarap at syempre sa kanyang magulang na talagang di siya pinabayaan at ganit talagang nagtitiis sa hirap sa pagtatrabaho para po mayahon sila sa kahirapan at makapagtapos sila ng pag-aaral. Kaya hanga-hanga po ako sa mga magulang po ni Jessa. Kahit hirap sa buhay at talagang pinipilit nilang mapaaral, pinipilit nilang makapagtapos ang kanilang anak na si Jessa. Kaya proud na proud ako sa pamilya na tulungan natin ngayon dahil talagang hindi nila pinabayaan ang kanilang anak dahil sa pangarap na gusto makapagtapos ng pag-aaral. So hanggang dito lang po mga kalingap, sana patuloy ng suportahan si Kuya Val Santos Matubang, si Ate in the Vlogs, at siyempre sa kanyang anak na si Kalinga Prab. Sana hindi kayo magsawang suportahan po ang kanilang adikayang pagtulong sa ating mga kapuspalan nating mga kababayan. Ayan, sana pa-support po ng channel ni Kalinga Pros. Ayan, isa sa mga kameraman natin ngayon, kamera. Si Kalinga Pros, pag-support po ng kanyang channel. Si Kalinga Pledja. At siyempre si Billionis TV. Jay Morelo. At si G. Morillo Vlogs. Ayan, sila po ang mga ano dito. Destino dito sa Gumapa. Sila po ay mga Kalinga partners din na talagang naghahanap dito ng karapat-dapat na tulungan. So gusto ko lang po i-shout out ang channel ni Ankutik Channel, ni Kalinga Pundo TV, ni Lori D. Magalpok, ni Katiron Official, ni Maramara 77 Vlog, at kay Eric Alpon Vlogs. Yan, pag-support po ng kalang channel at pag-subscribe. So hanggang dito lang po mga kalingap. Maraming salamat. Lagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!